Alleluia, Alleluia, Alleluia. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, "Ngayoy paahon tayo sa Jerusalem, ang anak ng tao ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga iskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw." Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano yun?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong inihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. Ang init-init, nariyan kayo. Mga kapatid, opo, ang buhay natin ay buhay na pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Sa unang pagbasa, sa unang sulat ni Pablo, sa unang sulat ni Apostol San Pedro, ay nagsasabi, ipinapaalala niya sa mga Israelita. Hindi po ba, kung baga, ang isang tao halimbawa na alipin ang kalakaran, kailangan siyang bilhin muli para maging malaya siya. O kaya, kung baga, sa isang taong
Sa ating bagong panahon, kapag siya ay nakidnap, kailangan may ransom, may kapalit para sa kanyang kalayaan. Ipinaalala ni Pedro kung paano tinubos ng Panginoon ang sambayanan. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo. Kung baga, tayo'y tinubos ng Panginoon sa kasalanan, sa kamatayan, sa anumang paghihirap. Kaya nga po, napakalapit natin sa poong Nazareno. Pero yung paglapit na yun, dapat nating alalahanin, hindi lamang yung kanyang ginawa na pag-aalay ng sarili sa pagtubos niya sa atin, kundi pagtingin sa ating sariling buhay. Kung tinubos tayo ng Panginoon, pinapahalagahan ba natin ang ating sarili? Inaalagaan ba natin? Kung ang Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng kanyang buhay, ang mensahe ng Panginoon ay tayo ay mahalaga sa Kanya. Kumbaga sa mga magulang, halimbawa, kahit nga yung hayop, kapag inaalagaan natin, yung hayop, masasabi natin mahalaga, kaya natin inaalagaan. Pero kung tayo ay tinubos ng Panginoon, inaalagaan ba natin ang ating sarili? Mula sa kasalanan, mula sa pagmamalabis, sa mga, kumbaga, pag-aalaga sa ating sarili na bandang huli ay magiging sakit sa atin, sa mga bisyo. Inaalagaan ba natin ang ating sarili na hindi mapahamak? Dahil isa ang mensahe ng Panginoon. Tinubos tayo dahil tayo ay mahalaga. At dito naman, sa ating Ebanghelyo, ang Panginoong Jesucristo nagpauna ng kanyang daranasin na paghihirap sa mga matatanda ng bayan, mga eskriba, mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit mabubuhay siya pagkalipas ng 3 araw. Lumapit sina Santiago at Juan, yung magkapatid. Panginoon, may hilingin po kami sa inyo. Ano yun? Pwede po ba sa inyong kaharian, isa sa amin ay maupo sa inyong kanan at sa kaliwa? Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihiling. Daranasin ba ninyo, mababata ba ninyo ang paghihirap na daranasin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na tatanggapin ko? Opo. Sumagot yung dalawa. Pero sabi niya ng Panginoong Hesus, babatahin nga ninyo ang paghihirap ko at ang binyag na daranasin ko. Ngunit ang mga luklukang sinambit ninyo ay nakalaan sa, kumbaga, sa pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10, nagalit sila sa magkapatid. Nagalit sila. Pero sinasabi doon, nung magalit sila, pareho rin pala ang kanilang ambisyon, yung political power. Political power. Oo nga naman, kapag malapit sa Panginoon, gusto yung luklukan na pinakamalapit sa Panginoon. Pero pinaalalahanan sila ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi lang kay Santiago at Juan, kundi sa 10 pa, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat
maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa katutubos ng marami. Napapansin po ba ninyo, kapag election, ang daming gustong kumandidato. Ang slogan, to serve, maglingkod. Ang tanong, kailangan ba natin ng title para maglingkod? Hindi na po. Ang paglilingkod, wala po yan sa title. Wala po yan sa posisyon. Kundi, paglilingkod, pag-aalay ng buhay para sa kapwa. Kaya nga po yung mga magulang na patuloy na naglilingkod sa kanilang mga anak, mga mahal sa buhay, sila yung dakila. Sila yung dakila. Walang duda. Wala pong duda. Bakit? Kasi nagtatrabaho sila, ginugugol nila ang kanilang buhay para ang kanilang anak ay mabuhay. Amen? God is good all the time. Dakila ang Diyos dahil siya'y dakila. 1986 po, may buhok pa ako noon, wala pang balbas. Ang tatay ko ay na-ospital sa PGH kasi taga Malate, Manila po ako. For 3 months, my father was in PGH. Yung time na yun, nakilala ko yung tatay ko. Akala ko yung tatay ko, provider lang. Kasi mas malapit ako sa nanay ko. Emotionally, mas malapit ako sa nanay ko. Ikilala ko yung tatay ko na ganon. Bahay, trabaho. Pag pinagalitan ng nanay ko, magsisimba. Ganon lang siya. Trabaho, bahay. Pero lagi niyang, pag may pasalubong siya, hindi yun kakain. Pag sinasabi na, sumabay ka na, sasabihin ng tatay ko, yung mga bata muna. Kasi 7 kami. Dami namin. 7 kami. Eto na, nasa ospital na siya. Nasubukan kong magpaihi sa kanya and then maglinis ng kanyang dumi, hugasan. Sa isang pag-uusap namin, sabi ko, tatay, kapag gumaling ka na, huwag ka na magtrabaho ha. Kasi graduate na ako ng high school noon, pang-anim ako. Isa na lang yung nag-aaral sa amin. Tatay, pag gumaling ka na, huwag ka na magtrabaho ha. Pahinga ka na lang sa bahay. Yung tatay ko, parang walang narinig. Ang sabi niya, pag hindi ako nagtrabaho, anong kakainin natin? More than 2 months na siya sa ospital. Wala na siyang magawa para sa sarili. Yung pag-ihi niya, kami na yung nagpapaihi. Yung pagdumi niya, kami na yung nagpapadumi. Teka, pero bakit hindi niya pa rin pala iniisip yung sarili niya? Iniisip niya pa rin kaming kanyang mga anak. Sa puntong yun, binuksan ng Diyos ang aking mga mata. Binuksan ng Diyos ang aking mga mata. Nakikipag-usap ako sa taong dakila. Paano kaya kung malakas pa siya noon, iniwan niya kami? Saan kaya kami pupulutin? May bahay kaya kaming matitirhan? May edukasyon kaya kaming tatanggapin? Saan kaya ako pupunta kung wala ang pagmamahal na ito na kanyang ipinagkaloob? Nasambit ko na lang, wow, thank you Lord. I am talking to a great person. I am talking to this great man. Thank you Lord, for you have opened my eyes. Namatay siya, opo, after 3 months. But we live as His children. Namatay siya, pero nabuhay kami bilang kanyang mga anak. Ganun pala yung kadakilaan, yung pag-aalay ng sarili. Di niya inisip yung sarili niya, kundi kaming kanyang mga anak. Opo, yung ating mga magulang para silang kandila na habang nagbibigay ng ilaw, ng liwanag, nauupos sila, nauubos. Pero dakila, perpektong kandila kasi patuloy na nagbibigay ng liwanag. At ganun tayong tao.
sa paglingkod, tayo'y nagiging dakila. Kaya nga po, kung gusto nating maging dakila, maglingkod tayo. Gawin nating mainam ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Ingatan natin ang ating sarili kasi tayo ay tinubos ng Panginoon. At kung tayo ay, kumbaga, maraming pwedeng ipagpasalamat o hingin sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya para tayo'y magabayan niya, lalong-lalo na sa buhay panalangin. Gusto nating maging dakila? Pwedeng-pwede. Pero hindi natin kailangan na yung title, posisyon, dahil sa kaharian ng langit, tayo ay magdiriwang lamang ng kabutihan ng Diyos, magbabaginan ng Kanyang kaluwalhatian, kabutihan sa bawat isa sa atin. Kaya nga po kung nangyayari yan dito, we experience heaven, even here on earth. Mga kapatid, opo, ang Panginoong Kristo, isa ang Kanyang ginawa. Inialay niya ang Kanyang sarili para sa bawat isa sa atin. Sana yung sarili natin, pahalagahan natin, ingatan. Kasi hindi natin pwedeng masabing, deboto ako ng buong Nazareno, di naman natin iniingatan ang ating sarili. Laban sa kasalanan, laban sa mga bisyo, laban sa mga bagay na pwedeng maging sanhi ng ating pagkakasakit o pagkawala sa biyaya niya. Mga kapatid, opo, sana nga po, araw-araw, matutunan natin mas maging malapit sa Kanya sa pamagitan ng buhay panalangin. Ang puso ng ating Panginoong Kristo ay puso na labis-labis na nagmamahal. Pero higit pa doon, inialay niya ang buong buhay niya para sa bawat isa sa atin.